Prinsipyo sa buhay, number 28. Walang Kristiyano na tinawag upang mag-isa lamang sa kanyang paglalakad sa pananampalataya. Magandang araw po sa bawat isa. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hebrews 10:25. Malinaw na sinabi ng may akda na hindi nila dapat tigilan ang pagdalo sa pagtitipon. Kailangan nila ang isa't isa, tulad din ng pangangailangan natin sa kapwa mananampalataya. Ang pagtigil sa pagtitipon ay magbubukas ng pagkakataon kay Satanas upang ilayo sila sa Panginoon. Sa sama-samang pagtitipon, natatanggap nila ang lakas ng loob at ang pag-asa upang magpatuloy. Ganon din para sa atin. Nais ng Diyos na regular tayong makipagtipon sa ibang mananampalataya. Nais niya na ang kanyang bayan ay nasa simbahan. Maraming mananampalataya ang hindi siniseryoso ang paalalang ito dahil hindi nila nauunawaan ang dahilan. Madalas kong marinig ang ganitong sabi, "Maaari naman akong sumamba sa Diyos sa bahay. Hindi ko kailangan pumunta sa simbahan." Iniisip ng iba na ang tanging dahilan ng pagtitipon ay ang pagsamba, na mauunawaan naman dahil tinatawag natin itong worship service. Ngunit kung ang pagsamba lang ang dahilan ng pagtitipon, may punto ang mga nagsasabing pwede silang sumamba sa bahay. Ngunit hindi iyon ang tanging dahilan. Hindi rin lamang ito para tayo ay maturuan ng salita ng Diyos. Maaari tayong makinig sa radyo o manood sa telebisyon at makarinig ng mabuting pagtuturo ng Biblia. Sa unang tingin, tila anumang ginagawa natin sa simbahan ay maaari rin natin gawin sa bahay mag-isa. Kaya, bakit tayo inuutosang magtipon? Bakit kailangan magsimba? Sinasabi ng manunulatang Hebreo na ito ay upang tayo mapangalagaan laban sa paglayo o pag-alod sa pananampalataya. Tayo ang katawan ni Kristo at kapag kasama natin ang ibang mananampalataya, ginagawa natin ang likas sa atin at gagawin natin magpakailanman ang magsama-sama sa kanyang presensya. Tayo ang bumubuo sa iglesia at sama-sama tayong nagbibigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng pananalangin at pakikisama. Laging may mga puwersa ng kaaway sa paligid natin na gustong itulak tayo palayo sa tamang landas. Ang simpleng personal na determinasyon ay hindi sapat upang manatili tayong matatag. Kailangan natin ang presensya at pananagutan ng ibang mananampalatayang nagmamahal sa atin at handang tumawa, umiyak at kumumusta sa atin. May mga panahong pakiramdam natin walang silbi ang ating pananampalataya o wala tayong nakikitang bunga sa ating buhay at iniisip natin walang epekto ang ating totoo. Ngunit may epekto ito. Kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, ginagamit niya tayo sa napakaraming paraan na maaaring hindi natin kailanman malaman. Sa kapaligiran ng pagsamba at pakikisama sa bahay ng Diyos, natutuklasan nating hindi tayo nag-iisa. May mga mananampalataya na binabahagi nila ang kanilang mga pinagdaanan kung paano sila iniligtas ng Diyos sa bagay na ito. At ito ay magsisilbing paalala sa atin na may pag-asa. Habang nakikinig tayo sa totoo ng iba kung paano gumawa ang Diyos sa buhay nila, may nangyayari sa ating kalooban. Nahihikayat tayong manatiling tapat at purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Ang pananagutan at paghihikayat na matatagpuan sa simbahan ang nagsisilbing angkla laban sa mga alon na gustong magtangay sa atin palayo. Ang pabayaan ng regular na pagtitipon ng Kristiyano ay pagwawalang bahala sa mahalagang sangkap sa paglago ng ating pananampalataya. Sa buong Biblia, makikita natin na isa sa pangunahing hangarin ng Diyos ay ang magkaroon ng malapit na ugnayan sa bawat isa sa atin. Sa pagiging aktibo sa isang lokal na iglesia, pinapangalagaan mo ang iyong sarili laban sa pagkawala ng lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Tandaan, kapag lumayo ka sa pamilya ng Diyos, hindi magtatagal at lalayo ka rin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang regular na pagdalo sa simbahan ay hindi dapat tignan bilang paraan upang makapagpuntos o makakuha ng pabor sa Diyos. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sa halip, ito ay dapat magsilbing mitya o simula ng espiritual na paglago. Siguraduhin na ang simbahan na dinadalohan mo ay nagtuturo ng salita ng Diyos nang hindi kinokompromiso ang kanyang katotohanan. Kung hindi, inirekomenda kong maghanap ka ng ibang simbahan. Humanap ng iglesia tapat na nagtuturo ng mga prinsipyo ng kasulatan at nagpapakita ng pag-ibig, kapatawaran at biyaya ng Diyos. Tandaan din na may pananagutan kang aktibong gamitin ang iyong espiritual na kaloob para sa kapakinabangan ng ibang mananampalataya.